Preacher Rihilong. Hallelujah. Mga minamahal, manalangin po tayong lahat. Praise the Lord. Opo, amang banal Diyos, nga may kapangyarihan sa lahat. Sa banal na pangalan ng aming mahal na Panginoong Isus. Unang dalangin sa aming ginagalang sa iyo, mahal na Pastor, Evangelist, Weldy Estrada Almeida. Mahal na Panginoon, maraming salamat po mula sa simula hanggang sa mga oras na ito. Patuloy na iyong ipinadama, iyong banal na presensya sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Mahal na Panginoon, sa mga oras na ito, pag-aralan po namin ang iyong banal na salita. Tulungan mo po ako, amang banal. Maawa ka po sa akin, mahal na Panginoon. Ito ang aming samot na langin sa banal na pangalan ng Jesus. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Everybody said, praise the Lord. Hallelujah. Praise God. All the glory, all the highest praise, glory and honor, power, majesty, and thanksgiving belongs to the rest Jesus, the rest loving Jesus. Praise the Lord. Double honor and double honor to our beloved noble pastor, Weldy Estrada Almeida. Cherish the loving memories of our beloved son pastor, Lina Almeida. To Almeida children, grandchildren. Magandang umaga po sa malabuan sa ating beloved ordained preacher. Sa lahat ng mga preachers, pastoral workers, our webcast viewers throughout the world, sa ating mga minamahal ng mga bisita, mga minamahal ng mga kapatiran, once again, all the glory, honor, and power, majesty and thanksgiving belongs to the rest Jesus, our great God and Savior. Amen. Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Dadako na po tayo sunod na bahagi ng ating banal na gawain. Ang pamagat po ng ating mensahe sa araw na ito, mga minamahal, the pardonable sin and the unpardonable sin. Mayroong dalawang klaseng kasalanan. Kasalanan na may kapatawaran at kasalanan ng walang kapatawaran. Kung sa korte, kumbaga matindi ang nagawa mong kasalanan, praise the Lord, doon ay tinatawag double life. Mga minamahal, na death penalty. O kung grabe yun, multiple murder o unsa man ay imong nahimong kasalanan. So wala na paglaom pang makabaton kag kapasayloan, mga minamahal. O sa Biblia, doon ay gisgutan nga sala nga doon ay kapasayloan. Doon ay gisgutan po nga kung mahimo ni nga nimo nga sala, wala talagang kapatawaran. So pag-aralan natin, mga minamahal, kung ano po itong mga kasalanan. Praise God. Sabi ng Biblia, sa Mark chapter 3 verse 28, kindly. Praise the Lord. Sa aklat ng Marcos, Kabanata 3, ang talata ay 28. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ipatatawad ang lahat ng kanilang mga kasalanan sa mga anak ng tao at ang mga kapusungan nila kailanmat sila'y magsasalita ng kapusungan. Praise the Lord. 29. 29.
Datapat sino mang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran, magpakailanman, kundi may kasalanan ng isang kasalanang walang hanggan. Praise the Lord. Sa verse 28, ito po ang pagkasabi. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ipapatawad ang lahat na kanilang mga kasalanan sa mga anak ng mga tao at sa kapusungan nila kailanmat sila'y magsasalita ng kapusungan. Kung makabaton tag kasalanan, mga minamahal, na partes Biblia nagaingon, bisan unsa, kahit ano kapula ang nagawa mong kasalanan, ito po ay paputiin sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sabi ng Biblia, kapag magsisi tayo, mga minamahal sa English, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive and to cleanse us from all unrighteousness. Kung mangayo tag kapasayloan sa atong mga sala, ang Dios makatarunganon nga pasayloon kita gikan sa atong mga nabuhat nga kasalanan. Makaingon ka nga di naman siguro kung mapasaylo. Parang wala nang pag-asa na magkaroon ng kapatawaran kaysa isip natin. Terrible kalaki ang nagawa nating kasalanan sa harapan ng Diyos. Bagkus ang sabi ng Biblia, mapatawad tayo kahit anong nagawa natin sa harapan ng ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah, praise God. Ngunit, ang kasalanan, mami naman, nagsasalita kang masama tungkol sa Espiritu Santo. Ang sabi ng Biblia, ito po ay walang kapatawaran. Magpakailanman. Ano bang klase yan, Brother Long? Yung pagsasalita laban sa Espiritu Santo. Nangyari ang ating mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, habang siya ay nagministry sa sanlibutan ito, pinagaling niya yung may mga karamdaman, pinalabas yung mga masamang espiritu. Nakikita ito sa mga parisyo, sa mga eskribag parisyo, ang mga himalang ginawa ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ngunit ang sabi ng mga parisyo, Matthew chapter 9 verse 34, kindly. Praise the Lord. Sa aklat ng Mateo, Kabanata 9, ang talata ay 34. Datapwat sinasabi ng mga Pariseo, sa pamamagitan ng prinsipe ng mga demonyo, ay nagpapalabas siya ng mga demonyo. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Datapot sinabi ng mga parisyo, ngunit nakikita nilang himala na ginawa ng Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Sabi nila, ang kanilang sinasabi, sabi dito sa Biblia, hallelujah, praise God, sa pamamagitan ng prinsipe sa mga demonyo, ay nagpapalabas siya ng mga demonyo. Yung mga parisyo nagsasabi ng parang wala talaga silang kaalaman. Mga minamahal, pwede ba yun? Na galing sa demonyo, pagkagalingin
galing din sa demonyo. Praise God, hallelujah, praise the Lord. Verse, Mark chapter 3, verse 22. Praise the Lord. Sa aklat ng Marcos, Kabanata 3, ang talata ay 22. At sinabi ng mga eskriba, nagsisibaba mula sa Jerusalem. Nasa kanya si Beelzebub at sa pamamagitan ng prinsipe ng mga demonyo ay nagpapalabas siya ng mga demonyo. Praise the Lord. Sabi nila, nandyan sa kanya si Beelzebub. Praise God. Hallelujah. Si Beelzebub yung hari sa mga demonyo, mga minamahal sa orang panahon. Nakikilala sa mga paresyo. Yung mabuting nagawa ng ating dakilang Diyos, hallelujah, negatibo ang kanilang mga sinasabi, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Dahil sa demonyo, nagpalabas siya ng demonyo. Yun ang narinig ng mga apostoles habang ginagawa ng Diyos ang mga himala, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Sabi naman ng ibang grupo o reliyon, mga minamahal, kasi may isang pastor na inangkin niya na sa kanya ang buong sanlibutan. At ang mga tao hindi maligtas kung di dumaan sa kanya. Yung angkinin mo na ikaw ang bigatinsan ng ating dakilang Diyos, di yan basta-basta ang kasalanan, mga minamahal. Iyon po ay blasphemy na kasalanan na kanilang ginawa, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi daw maligtas tayo kung hindi dumaan sa Kanya. Siya daw tinatawag na bigatinsan. Mamil tayong lahat tayo ay mga anak ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Sabi ng Biblia sa Bisaya, sa tanang mituo kaniya, sa tanang midawat kaniya, kanila naghatag siyang kagahom nga mahimong mga anak sa Diyos. Ibig sabihin, hindi lang siya ang anak ng Diyos, kundi tayong lahat, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Sabi ng mga paresyo, gumagaling ang may makaramdaman, pinagaling, galing sa demonyo. Hindi nila alam na ang ating mahal na Diyos siyang makapangyarihan sa lahat. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Tayong mga Kristiyanos, mga minamahal. Praise God. May mga kapatiran na minsan marinig ko, mga minamahal, minsan masaktan yung puso ko. Kasi, kapag makarinig sila ng mga kapatiran na mag-speak in tongues, parang ginagaya nila, mga minamahal. Hindi po laruan yun. Delikado yan, mga minamahal. Yun ang kasalanan na walang kapatawaran. Blasphemy po yun, mga minamahal. Okay lang. Kumbaga, pero walang magbibiro. Tayo ay manalangin ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ibubuhos niya ang kanyang banal na presensya. Tayong lahat ay manginginig, sumisigaw, umiiyak sa harapan ng ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah, praise God. Sa ibang mouth station, minsan marinig ko, mga minamahal,
ginagaya yung mga nag-speak in tongues. Yun ang dahilan na parang pinipigilan na lang ng ibang kapatiran. Hindi na lang nila i-voice out talaga, isigaw talaga. Sapagkat sila po ay nahihiya. Huwag tayong mahihiya. Kung banal na Espiritu ang kumilos sa ating buong katawan, isigaw mo, mga minamahal, hallelujah, sapagkat yun ang kalooban, hallelujah, ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.